Isa pa sa kahalagaan ng pag-aaral ng sira o talambuhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pag-aaral ng buhay ng sugo ay mapapalakas natin ang ating paniniwala sa Kanya. Mapapalakas natin ang paniniwala natin sa Kanya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at malalaman natin ng walang kaduda-duda at alinlangan na siya ay tunay na sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, at labis nating mararamdaman ang marugdog na pagmamahal sa Kanya. Tataas ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tataas ang ating iman sa pag-aaral sa buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Matitikman natin ang perpekto at matamis na pananampalataya. Dahil kung babasahin natin ang hadith, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi kayo magiging ganap na mananampalataya o hindi nyo makakamit ang tamis ng pananampalataya hanggat hindi nyo ako minamahal ng higit sa inyong sarili, mga asawa, anak, pamilya, etc. Hindi mo makakamit ang tamis ng pananampalataya. So by way of studying the life of our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikita mo, mararamdaman mo na mas mamahalin mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa iyong sarili kapag pinag-aralan mo ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mapapataas mo ng labis ang pagmamahal mo sa Kanya dahil makikilala mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At walang mabisang paraan para mahalin natin ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban ang makilala mo siya. Pero wala na rin mabisang paraan para makilala mo siya kundi mapag-aralan mo ang Kanyang buhay. Dahil hindi mo naman maaaring sabihin ganap mong mahal ang isang tao na hindi mo kilala. Maaaring sabihin natin, mahal natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil siya sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay sugo natin. Siya ay propeta natin, tagapagdala ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, sasabihin natin, mahal natin siya. But hindi magiging perpekto ang iyong pagmamahal kung hindi mo pag-aaralan mismo kung sino ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When you study sira o Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unti-unti mong mararamdaman na mas mamahalin mo siya sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa iyong karir, sa iyong kayamanan, etc. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam natin, kung pag-aaralan natin ang Kanyang buhay, matatagpuan natin na ang Kanyang mga kasamaan ay paano niya pinaangat ang kanilang mga iman. By the will of Allah subhanahu wa ta'ala, paano niya napatatag ang mga Muslim na ito? Gaano man sila kahirap, paano niya napatatag ang mga Muslim na ito? At paano niya nagawa na mas minahal ang Prophet sallallahu alaihi wasallam higit sa kanilang buhay? Mas minahal nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam higit sa kanilang buhay. Can you imagine? Ang kanilang kayamanan ay handa nilang itulong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Can you imagine bakit? Dahil mas mahal nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam higit sa kanilang sarili, handa nilang igugol anuman mayroon sila para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na nila inaalala ang kanilang sarili. Bakit? Dahil mas mahal nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya minsan sinabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sabi niya, "Ya Rasulullah, ikaw ay mahal sa akin sa lahat ng bagay maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala." Maliban sa aking sarili. Meaning mas mahal ko sarili ko sa iyo. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, hindi ka magiging ganap mananampalataya at hindi mo makakamit ang tamis ng iman maliban mahalin mo muna ako kaysa sa iyong sarili." Now, ya Rasulullah, mahal kita higit sa aking sarili. Kita nyo? Ganon nila kamahal ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil nakasama nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita nila mismo ang Kanyang aktwal na galaw, aktwal na salita, aktwal na pamamaraan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, aktwal na ugali, aktwal na moral na mataas na pag-ugali ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nakasama niya ang mga sahabat. That's why mga sahabat kilalang kilala siya. Dahil dito minahal siya ng gusto. Kaya kung pag-aaralan natin ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala tayong kinahabahan sa mga sahaba. Makikilala din natin siya at mararamdaman natin at matatanggap natin na mamahalin natin higit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kaysa sa ating mga sarili. Ganito kahalaga ang pag-aralan natin ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Makita natin kung nasusunod natin siya o hindi natin siya nasusunod. Dahil kung hindi mo na pag-aralan ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi mo totally alam kung nasusunod mo siya o hindi mo nasusunod ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I give you example.
Ang sabi natin, magtawakul tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtitiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya marami sa atin o mayroong mga Muslim na kahit may cancer na, hindi na siya gagawang paraan. Hindi na siya maggagamot. Ang sasabihin niya, put your trust to Allah. Gagaling. Kung mamamatay, put your trust to Allah. Ganun na lang. Wala nang gamot-gamot. Ngayon kung pinag-aralan mo ang sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makikita mong kinokontra mo ang kanyang ginagawa. Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam never siyang nagtatawakul kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya gumagawa ng pamamaraan. Meaning bago siya magtatawakul, gagawa muna siya ng paraan at pagkatapos niyang gumawa ng paraan, yun na ipagtatawakul na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, bahala na si Allah subhanahu wa ta'ala sa mangyayari. So mali ang hindi ka gumawa ng paraan, hindi ka mag-medicine, bahala na, tawakul na lamang, mali yun. So makikita mo, kapag pinag-aralan mo ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makikita mo kung mali o tama o nasusunod mo o hindi mo nasusunod ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang kahalaga ang pag-aaral sa buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka basta maliligaw dahil may pattern ka kung paano ang Prophet sallallahu alaihi wasallam namuhay sa mundong ito. Alam natin isinabuhay niya Quran at Sunnah, yung sira. Dahil mismo ang banal na Quran, mauunawaan natin within 23 years, kasama na rito ang revelasyon mula sa panaginip ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na dadahan-dahan itong ipinadala. Ito alam natin bit by bit. Hindi ito isang bagsakan lamang. Yes, nakalika ang Quran, ngunit ito'y binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala bit by bit. Within 23 years kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pagbaba ng Quran, alam natin, ay nakabase sa nangyayari sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So malalaman mo ang Quran dahil sa pag-aaral mo sa buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At alam natin, kapag bumababa ang Quran, minsan ay binababa din ang hadith kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pinabababa ng Allah subhanahu wa ta'ala upang malinawin niya ang mga utos na pangyayari na binigyang kasagutan, katagunan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bigyang hadith upang maging malinaw ang revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nalalaman mo ngayon ang aya kung kailan bumaba, anong lugar, anong panahon, anong reason at mga hadith kung bakit bumagsak dahil sa mga aya ng banal na Quran. Like for example, in Suratul Masad, pag binasa mo Suratul Masad chapter 111 ng banal na Quran, alam mo kung kailan ito binaba, ano ang dahilan, anong panahon. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibinaba ang Suratul Masad, example, after the 3 years private da'wah. The other said this is a nakatagong da'wah. Okay, secret da'wah. Okay, after na mag-open da'wah siya sa kanyang kamag-anak, umakyat naman siya sa Mount Safa. At doon siya nanawagan sa mga tao at lumapit ang mga tao. That's the time, meaning in early time, sa panahong mamaaga pa, pagkatapos ng 3 years da'wah na nakatagong Prophet sallallahu alaihi wasallam, private or secret, lumabas na siya. Dito sa panahong paglabas niya, after sa kamag-anak niya, umakyat naman siya sa Mount Safa. Okay? Yan na ang panahon na na-reveal ang Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab, daaya. Bakit? Dahil nung tawagin niya ang tao in open na ito, public na ito, nanawagan siya. Tinawagan niyang tao at lumapit sa kanya. Sabi niya, kung naniniwala ba kayo kung sasabihin ko, kung may mga hukbong sandataan sa kabilang bundok na sasalakay kayo, pinaniniwalaan niyo ko? Sabi nila, ikaw ay taong hindi sinungaling at matapat. Nandoon din ang kanyang tsuy na si Abu Lahab. Anong sabihin niya? Ako ay sugo ng Allah. Walang dapat sambahin maliban sa Kanya at binibigyan ko kayo ng paalaala sa Kanyang kaparusahan patungkol sa impyernong apoy. At magandang balita sa paraiso, kumuha ng buhangin at isinabog sa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Abu Lahab. Tinawag mo kami dahil lang dito sa rason na ito, sinira mo lang ang aming oras na kanya sinabugan. Dito bumagsak ang Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. So kita mo, dahil sa pag-aaral mo ng sira, ang aya sa Quran, 23 years, bit by bit, sura man o aya man, malalaman mo kung anong rason, bakit bumaba ang sura o bakit bumaba ang aya, anong lugar, anong panahon. Allahu Akbar. Ganito kahalaga, magiging malinaw sa iyo ang pananampalatayang Islam kapag pinag-aralan natin ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam.